Welcome back to another costume making vlog, and this time gagawin po natin ang Darna costume ala Iza Calzado. Yes, ito yon, yung ginamit ni Iza Calzadong armor nung siya ay nag-play as Darna nung series na kasama si Jane De Leon. Ayan yung gagayahin natin. So actually, nagpe-prepare lang kami dahil baka may mga magrenta this coming December up to January. Yan yung usual nagrenta. And this time, ito, pakita ko sa inyo yung mga patterns na tinabi ko na noon. Tinrace ko lang siya sa EVA foam na medyo makapal at kinat ko na siya using my cutter, at nung nakat ko na ang bawat piraso na may label, diniretso ko na ng pag-iinit using the heat gun. At meron akong nabiling dome, plastic dome, acrylic dome sa Orange app. Ayaw nila pabanggit, ewan ko ba kung bakit. Ayan, so after ko initin yung both sides ng EVA foam, ilalatag ko dyan para makuha niya yung shape at mabend siya. And I will just let it cool. Minsan sobrang init niya kaya nagagamit ako ng tela, pero kapag hindi naman sobrang init, ayan. So comparing this flat and yung rounded na, at nakita nyo naman, iba na yung kintab niya kapag nainit na. And it helps na masil yung mga maliliit na butas dun sa rubber, preparing na rin for painting if ever napipinturahan nyo yung EVA foam. Ulitin lang natin yung process sa lahat ng mga piraso ng armor, ng bra armor, breastplate armor na ginagawa natin. Init, hulma, yun lang. And again, meron na kaming nagawa nito dati pero naibenta na namin siya. Tapos gumawa na naman ako ng bago. Nabenta na naman natin siya kasi nga kinailangan ng mga kliyente, hindi renta yung gusto nila bili. So dahil mukha naman siyang bago at hindi naman siya laspag, actually parang bago-bago pa rin yung mga nabibenta namin, ilang gamit pa lang. So yun. And then we have to make sure to use contact cement again to glue each part together. Kapag gumagamit ng contact cement, lahat ng edge, lahat ng surface, uulit-ulitin ko, mayroon dapat contact cement. Hindi siya mag-work kung isa lang ang mayroon. Sa mga magkataka, bakit kamay ang ginagamit ko? Pwede naman gumamit ng rubber piece o yung mga pinagkata ng rubber. Pero ako, pasensya na po, masanay lang talaga akong gumagamit ng kamay dahil galing din naman ako sa pamilya ng mga sapatero, at sa bahay namin noon, laging may rugby for costume, for paggagawa ng sapatos purposes, hindi ko anek-anek, ayan. And then, iintayin natin siyang matuyo. Ang trick talaga sa paggamit ng rugby as contact cement, as glue, patutuyuin mo muna lahat ng nilagyan mo. Siguro mga 1 minute, 2 minutes, okay na yun, as long as hindi na siya basa. Pag natuyo na siya, ay makikita nyo yung kaibahan, tacky na siya. At madali siyang idikit at hindi siya madaling matanggal. Sa pagdidikit-dikit naman ng parts, dahil may mga label na siya, mas madali para sa akin, and at the same time nag-uumpisa ako doon sa mga dulo-dulo niya. Pagmimiting ko muna yung mga dulo para mas madali yung adjustment sa bandang gitna. Ayan, kapag nadikit na yung mga dulo, iunti-unti na nating idikit pati yung gitna hanggang sa mabuo na yung isang piece. Laging ganyan ang mga patterns ko, left and right, mirror lang na image. Tapos, yan na. Pwede nyo siyang ilapat sa floor para ma-make sure nyo na ito ay lapat na lapat. Pero kung kaya nyo naman, while holding it, yan, pwede rin naman siya. Yan. So nakikita nyo, tacky na siya. Kahit yung daliri ko dumidikit na sa rugby at dun sa rubber. Yun, nakabuo na tayo ng isang piece para sa breastplate. That is the right side. Let's now proceed to the left side. To the left, to the left. Natutunan ko tong technique na to sa YouTube lang din. Ito yung mga usually ginagawa at ginagamit na technique na mga nagko-cosplay. So nung naging kami ni Jowa at nakita ko yung paggagawa niya ng simpleng breastplate para sa mga costume for pageant, naisip ko i-apply tong technique na to. Number 1, mas maganda yung hulma. Number 2, long lasting. At again, pagdating sa stage, kapag pinagsama na yung cosplay armor type and then yung design na pang pageant, ay iba ang dating. Yon, kaya mas tumibay at naging maganda yung mga products namin.
And then, ito na yung pinaka-base nung breastplate kung saan natin ilalagay yung mga pang-jugels. Yan. Unti-unti na natin nabubuo. Mabilis lang talaga yung pagbubuo niya. Ang matagal actually yung pagpa-pattern at pagka-cut ng pattern. Yung waiting time naman sa pag-contact cement, mabilis lang. 1 minute, 2 minute. Kung kayang patagalin ng 3 minutes, okay lang. Huwag naman 1 day, diba? Kasi mawawala na yung dikit niya. Pero within 5 minutes, mas maganda yung bond niya. You just have to be careful kapag dinidikit nyo siya para aligned lahat. Kung kaya nyo mag-markings sa mag-markings para meron siyang mga palatandaan kung saan magdidikit, mas maganda. Ngayon naman, itatry ko yung technique na natutunan ko sa isa sa aking mga idol sa paggagawa ng costume and props, si Obra ni Mangyan. Yon sa Facebook, nakita ko siya. Ang ginagamit niya ay hindi spray paint lahat. Minsan gumagamit siya ng mga tela, ng spandex and metallic spandex na type na tela over yung mga design niya. Inukit at tapos ididikit niya using contact cement din. So I tried to ask him and he was very generous para magbigay ng tips about it. Kaya ayan, itatry natin ngayon. Although theoretically, ang sinabi niya, yung EVA foam lang daw ang lalagyan ng contact cement, like what I'm doing, and wag na lagyan yung tela. Pero dahil nga sa pagkakaalam ko, kailangan both sides meron para mas dumikit at kumapit. Lalagyan ko din ng kaunti kahit yung tela para magkaroon lang siya ng point of contact para panghawakan. Sana lahat may pinanghahawakan. Tsareng! Again, wag niyo po akong husgahan kung ginagamit kong aking mga daliri. Daliri ko naman po yan at nakamask naman ako kapag gumagamit ako ng contact cement para hindi ma-affect ang aking baga. Yung sa kamay naman, mas nalalapat ko lang kasi talaga siya ng maayos. Mas nailalatag at saka mas nai-smoothen ko yung paglalagay ng contact cement using my hands. And then after, patutuyuin ko lang siya sa kamay ko, easier to remove. Ganun. Hindi ko siya binabasa agad-agad. Yung kaninang breastplate will be covered with red metallic spandex cloth, and ito namang mga maliliit na pyesa na to, it will serve as the accessory sa armor, kaya it will be covered with metallic gold na medyo orangey at yellowish type ng spandex na tela na bili ko. Wala ako nakita talaga na parang gold na gold, kaya ang nabili namin ay medyo parang may pagka yellowish to orange na ng konti. So we are gonna be letting it dry for a while, and then ito na, nung natuyo na siya, ayan na. Dito na pumasok yung struggle is real. Mahirap siya ha. Banat ka ng spandex, and then you have to make sure na dumikit siya. At natatakot ako dito kasi nga hindi lahat ng parts ng spandex ay nalagyan ko ng rugby. May certain area lang, ayan, katulad niyan. Pabilog pa yung shape ng braleche natin. So, kailangan magkaroon siya ng angulo na wala talaga tayong choice kundi magka-cut tayo. As much as I want it to be just one piece lang o na walang ika-cut, meron talaga tayong kailangan i-sacrifice. So, I decided, ayan, yung gilid na yan, doon ako magka-cut. Nung nakat ko na yung excess na tela, nilagyan ko na ng rugby yung mga sides para maisara na natin ng tuluyan yung part ng breastplate na yan. Papatuyuin muna natin syempre, at kapag natuyo na siya, tsaka natin isasara. Katulad nito mga to, ayan, ganun yung ginawa ko sa gold metallic na spandex kasama yung ibang mga accessories. At nung natuyo na siya, in fairness, bongga, yung struggle is kahit pa paano naman, worth it. Nag-try din ako kung mag-work yung E7000 na glue over dun sa rubber and textile natin. Although alam ko naman matutuyo siya at didikit siya. Pero kasi iba lang yung challenge ng using rugby at saka using E7000. Yung E7000, may times at depende sa material. May times na kailangan basang-basa siya pag dinikit mo, may times naman na medyo kailangan tuyo. At slowly, ina-assemble na natin siya. Yan na, na-excite ako. You really have to make sure also to look at your reference photo para tama yung mga pinaglalagayan natin.
At ito sa punto na to, para mas maging matibay at mas malinis ng kaunti yung pagdidikit natin sa mga parts ng breastplate, gumamit na ako ng oily glue. Yung isa ko pang type of glue. So, 3 glue ang ginagamit ko. Ayan na siya. Nabubuo na siya. Medyo madumi pa yung likod. Yun na lang yung ayusin natin. So, please stand by para sa mga susunod pa na eksena ng Darna costume na to. Bye-bye!